Ang history ng NBA ay nagsimula noong 1946 nang itinatag ang Basketball Association of America o BAA. Sa paglipas ng mga taon, ang liga ay lumaki sa kung ano ito ngayon. Meron ng 30 teams na kumakatawan sa mga lungsod sa buong North America. Gayunpaman, hindi lahat ng mga teams sa NBA ay tumagal. Mula sa Baltimore Bullets hanggang sa Cleveland Rebels, ito ang ilan sa mga teams na sa history mo na lang makikita. Kaya hindi na natin patatagalin pa sa video natin ngayon. Alamin natin ang mga 10 teams na wala na sa NBA. Number 10. Anderson Packers. Ang Anderson Packers ay isa sa mga team dati ng NBA. Ito ay nakabase sa Anderson, Indiana, United States. Kilala rin ito bilang Anderson-Duffy Packers. Naglaro sila sa National Basketball League o NBL mula 1946 hanggang 1949 at pagkatapos ay isang season sa NBA noong 1949-1950 season. Ang kanilang team ay ipinangalan sa kanilang sponsor, ang Packers, isang local meatpacking company. Ang Anderson Packers ay kilala dahil sa kanilang pagiging pisikal sa laro at may ilan din silang kilalang player, kagaya nina Don Barksdale at Kenny Sailors. Ang Packers ay hindi na nagpatuloy noong 1950 dahil sa financial problem. Number 9. Baltimore Bullets. Ang Baltimore Bullets ay naglaro sa loob ng 10 taon, mula 1944 hanggang 1954. Ang 1948 BAA Finals winner ay gumawa ng kanilang NBA debut noong 1949-50 season at umabot sila ng 6 na NBA season hanggang sa sila ay hindi na nagpatuloy sa liga noong 1954. Ang pinakamagandang performance ng Bullets sa NBA ay ang kanilang laban sa Division Semifinals noong 1952-53 season kung saan ay natalo sila sa Knicks. Noong 1963, ang pangalang Bullets ay muling naibalik pagkatapos lumipat ng dating Chicago Zephyrs sa Baltimore at pagkatapos ay naging Washington Bullets noong 1973 pagkatapos nilang lumipat sa Washington, D.C. na ngayon ay ang Washington Wizards. Ang Baltimore Bullets ay may ilan ring mga kilalang players noong panahon nila sa liga, kabilang ang Hall of Famers na sina Buddy Jeannette at Paul Hoffman. Number 8, ang Chicago Stags. Itinatag noong 1946, naglaro ang Stags sa BAA sa loob ng 3 season hanggang 1949. Pagkatapos sa inaugural season ng NBA noong 1949-50 season, ang Chicago Stags ay nakaharap ang Los Angeles Lakers sa Division Semifinals, ngunit sila ay natalo. Pagkatapos ng kanilang unang season sa NBA, ang Stags ay na-trade sa bagong owners, ngunit humantong lamang ito sa pagbagsak ng kanilang team noong 1950 dahil sa hindi tamang pag-manage ng kanilang pera. Number 7. Vancouver Grizzlies. Ang Vancouver Grizzlies ay naglaro sa NBA mula 1995 hanggang 2001. Ang team na ito ay isa sa 2 Canadian expansion team na sumali sa liga noong 1995 kasama ang Toronto Raptors. Ang Grizzlies ay nag-struggle sa panahon nila sa liga. Sila ay nabigong makapasok sa playoffs sa loob ng 6 na season. Ang kanilang team ay nagkaroon ng financial problem at ang hindi tamang pag-manage nito ay humantong sa kanilang paglipat. Noong 2001, ibinenta ang Grizzlies sa mga investors at inilipat nito ang team sa Memphis, kung saan sila ay naging Memphis Grizzlies. Ang legacy ng Vancouver Grizzlies ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanilang epekto sa basketball sa Canada at ang patuloy na suporta ng kanilang mga loyal fanbase sa Vancouver. Number 6. Washington Capitals. Ang Washington Capitals ay naglaro mula 1946 hanggang 1951 kasama ang 2 season sa NBA noong 1949-50 at 1950-51 season. Itinatag ito noong 1946 bilang bahagi ng Basketball Association of America. Nakalaunan ay nag-merge sa NBL noong 1949 upang mabuo ang NBA. Ang Capitals ay nagkaroon ng ilang successful seasons sa liga kung saan sila ay nakapasok sa NBA Division Semifinals noong 1949 ngunit sila ay natalo sa Knicks. Sa kabila ng kanilang magandang ipinapakita, ang Capitals ay nag-struggle rin pagdating sa kanilang financial. Kalaunan ay napilitan silang tumigil noong kalagitnaan
ng 1950-51 season. Kahit na naglaro pa sila sa ABL noong 1951-52 season, hindi na rin sila nagpatuloy pagkatapos ng season ding iyon. Number 5, ang Cleveland Rebels. Ang Cleveland Rebels ay ang team na nakabase sa Cleveland, Ohio. Sila ay bahagi ng NBL na kalaunan ay naging bahagi ng NBA. Ang Rebels ay naglaro lamang ng isang season noong 1946-47 season bago sila tumigil dahil rin sa financial problem. Nagtapos sila na may record na 30-30 at hindi sila nakapasok sa playoffs. Number 4, St. Louis Hawks. Ang St. Louis Hawks ay nakabase sa St. Louis, Missouri. Naglaro sila sa NBA mula 1955 hanggang 1968 hanggang lumipat sila sa Atlanta at naging Atlanta Hawks. Maituturing ang St. Louis na isa sa mga successful team sa kanilang panahon. 13 times silang nakapasok sa playoffs sa kanilang 14 season. Nanalo rin sila ng NBA Championship noong 1958, tinalo nila ang Boston Celtics sa 6 games. Nakapasok din sila sa NBA Finals noong 1960 at 1961, ngunit natalo sa Celtics. Nag-struggle ang Hawks sa kanilang financial sa panahon nila sa St. Louis at noong 1968, lumipat sila sa Atlanta kung saan naglaro pa rin sila bilang Atlanta Hawks. Number 3, Rochester Royals. Ang Rochester Royals ay naglaro sa NBA mula 1948 hanggang 1957. Itinatag ito noong 1945 bilang bahagi ng NBL at sumali sila sa NBA noong 1949. Pagkatapos ay lumipat sila sa Cincinnati, Ohio, kung saan kinuha nila ang pangalang Cincinnati Royals. Noong 1972, lumipat silang muli mula sa Cincinnati patungong Kansas City, Missouri, kung saan ay na-adopt nila ang pangalang Kansas City Omaha Kings. Sa huli, lumipat sila sa Sacramento, California, kung saan dito kinuha ang pangalan ng kasalukuyang team, ang Sacramento Kings. Nagkaroon rin sila ng ilang successful season kung saan ay nanalo sila ng NBA Championship noong 1951 at nakapasok rin sila sa NBA Finals ng 3 beses. May ilan rin silang kilalang mga players noong panahon nila sa liga, kabilang sina Hall of Famers Bob Davis at Arnie Rison. Number 2, ang Fort Wayne Zollner Pistons. Ang Fort Wayne Pistons ay kilala rin bilang Zollner Pistons. Naglaro sila sa NBA mula 1948 hanggang 1957. Ang team na ito ay itinatag noong 1941 bilang bahagi ng NBL. Ang Pistons ay nagkaroon rin ng ilang successful season sa liga. Nanalo sila ng 2 kampyonato noong 1944 at 1945 bilang bahagi ng NBL. 3 beses din silang nakapasok sa NBA Finals, ngunit hindi sila nanalo ng kampyonato. Kinalaunan, lumipat ang kanilang team sa Detroit, Michigan at naging Detroit Pistons. At ang last, ang number 1, ang Syracuse Nationals. Ang Syracuse Nationals ay naglaro sa NBA mula 1949 hanggang 1963, ang team ay itinatag sa NBL noong 1946. Nagkaroon rin sila ng ilang successful season noong unang bahagi ng 1950s. Nakaabot sila sa NBA Finals ng 2 beses at nanalo rin sila ng kanilang una at tanging kampyonato noong 1955. May ilan rin silang kilalang player noong panahon nila sa liga, kabilang sina Hall of Famers Dolph Schayes at Johnny Kerr. Ngunit noong 1963, lumipat sila sa Philadelphia, Pennsylvania at dito nabuo ang Philadelphia 76ers. Bagamat wala na itong 10 NBA basketball teams, nabubuhay pa rin ang kanilang mga legacies at kontribusyon sa liga. Ang ilan sa mga teams na ito ay matagumpay at nagkaroon ng impact sa liga hanggang ngayon, habang ang iba naman ay nag-struggle financially at sa huli ay kailangan nilang lumipat o tumigil. Gayunpaman, lahat sila ay nagkaroon ng malaking bahagi sa paghubog ng kasaysayan ng NBA. Ang liga ay patuloy na nag-evolve at nagbabago at nagiging interesadong makita kung ano ang future para sa mga luma at bagong teams ng NBA.